Amen po pag nakita na. Verse 1. Puro po tayo po ng sabay pagbasa. Ready? Read. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Verse 2. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Verse 3. For they being ignorant of God's righteousness, in going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Shall we pray? Heavenly Father, muli po Lord, minsan pa kami po nagpapasalamat po. Magmula po ng Monday, salamat po sa mga pinuturuan. Salamat din po naman sa mga nanalangin. Salamat din po naman sa mga nagpagal po Diyos ng inyong mga anak. Muli kami Lord naman, ng ngayong gabi, ay muli kami Lord naman ng inyong samahan. Bigyan po ng mensahe po Lord, na kung saan Panginoon naman na nakausapin po kami at nawa po na naman magkalakas ng spiritual po ito ng inyong mga anak. May nakita ko po Diyos ang mga karabihan po sa buhay po namin, patawarin niyo po kayo. Salamat po sa inyong pong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong gabi, ang ating pong pag-aaralan po, ibinanggitang how can we know that religious people are lost? Paano po natin kung malalaman ang isang pong relihiyosong tao, siya po ay naliligaw o siya po ay hindi ligtas? Sa mundo pong ito, meron lamang pong dalawang klaseng pong tao. One who believes in God or not. Sila yung nanampalataya sa ating Panginoong Kristo at sila din naman yung hindi nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang isa naman ay saved, ang isa naman ay unsaved. And one that who put faith in Christ Jesus, ang isa naman po ay naglagak po ng pananampalataya ng tiwala sa ating Panginoong Isus. And his life is different. At ang buhay ay may pagbabago sapagkat nakilala niya ang ating Panginoong Kristo at ang isa naman ay hindi. Kaya po ngayon kung gabi ito, how can we know that religious people are lost? In verse number 2, balikan po natin ang ating mga talata. The Bible says, for I bear them record, sapagkat sila pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, darapat hindi ayon po saan sa pagkakilala. Ito pong sa Romans chapter 10, meron din po silang tinatawag po na zeal of God. Masigasig din po sila pagdating po sa pagdating po sa mga bagay po ng Diyos. At meron din silang tinatawag po na relihiyon. Itong mga relihiyosong tawag nila, nandito sila sa tinatawag na meron naman kami relihiyon. Sumasamba din naman kami tuwing linggo. Bisan, yun nga lang, itong mga relihiyosong tawag, bisan parang ay pinakakaya tayo nasa tama. Sila sumasamba, talagang madaling araw pa lang, sumasamba na sila. Di ba? Pero bagamat ganoon, sinabi pa rin ng Bible, for I bear record that they meron kayong kasigasigan, but not according to knowledge. Kaya sinabi po ng Biblia that call seriously na itong mga religious people, sila po yan naniniwala na may Diyos, but not according to the Bible. Because religion is mere philosophy and tradition of men and not biblical truth. At kung mga relihiyosong tao po ito na kung saan ay makikita po natin po yung kanilang pong kasigasigan, makikita natin po yung kanilang pong tinatawag na debosyon, makikita po natin po yung tinatawag na kanilang commitment, at makikita natin pagdating po sa paggawa po ng yung kabutihan ba, parang ito pa yung nabigyan sa kanila na kaya kami gumagawa ng mabuti upang kami ay maligtas. Pero tayo po nakakilala sa ating Panginoong Kristo that good works is not necessary for our salvation. Tayo po ay gumagawa ng mabuti sapagkat alam po natin, tayo po ay ligtas na. Sapagkat itinuro po sa atin po ng ating pong pastor na tayo po mga Baptist, hindi po tayo relihiyoso. Tayo po ay mga mananampalataya. Nanaligtas lamang po sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Usap ulit natin, Colossians chapter 2 and verse number 8. Ito naman po yung tagubilin po ng Mr. Pablo sa church po sa Colossians chapter 2 and verse number 8. Nang sinabi po ni Pablo, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumiyag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral na sanlibutan at diayon kay Kristo. Kaya nga tayo mga mananampalataya, pinag-iingat po tayo. Na huwag tayo pakapakinig ng kung ano lamang na lumalabas. Bagkus, ating pong pakinggan, yung talagang nasa tama. Ano po yun? Yung nasa
Biblia. Kaya nga, babalikan po natin po yung talata po natin po sa Romans chapter 10. Na ito po mga relihiyosong tao po, paano po sila ay sa kanilang pagiging relihiyoso, ibig po ng ating Panginoong Kristo, sila din naman ay maligtas at makakilala sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat tayo din naman ay kinahabagan ng Diyos, sila din naman ay kahabagan din po ng Panginoon. Ang halimbawa ng mga relihiyosong taong ito, mababanggit po tayo, mga Iglesia ni Cristo, mga JW, mga Mormons, napakasigasig po nila, pero alam po natin yung kanilang kasigasigan ay mali. Yung kanilang kasigasigan, yung kanilang ginagawa ay hindi po ito sa Panginoon. Kaya nga po si Apostol Pablo, na nagnanais po siya, na sana ito rin po maging nais din po natin. Nasabi po ni Pablo, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Marami po tayong nalatapos, marami tayong mga karakter sa Bible na halimbawa po si Apostol Pablo, kakarelihiyoso po niya. Ang mga eskriba, alam po nila ang salita po ng Diyos. Sa ulo nga po nila po yung Book of Moses. At ang isa pa, si Nicodemo. Naalala niyo po si Nicodemo? Si Nicodemo, siya po yung napakarelihiyoso, isa leader, matalino. Pero ang sabi ng Bible sa John chapter 3, Nicodemo, except ang mga before na ginikay na sila kingdom of God. Yes, siya ay matalino, pero minsan sa sobrang talino ng isang tao, nagiging kamangan sa harapang ng Diyos. Amen? Nakakala niya sa pag-awari na meron siyang pagkakaalam. Dito na ako nagising, dito na rin ako mamamatay. Ito po yung madalas po natin po napapakinggan sa maraming tao niya. Na dito na kami nagising, dito na rin kami babawian ng buhay. Pero salamat po sa biyaya po ng Diyos, naligtas po tayo sa pamagitan po ng pananampalataya. Kaya nga po, ngayon pong gabi nito, tatlo pong indikasyon that religious people are lost. Unang bagay po, we can know them by their worship. Malalaman po natin po sa pamamagitan po ng kanilang pagsamba. The Bible says, John chapter 4 and verse number 22, ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Kaya nga diba sabi po ng ating pong Sunday school, maging po sa preaching, hindi tatanggapin po ng Diyos ang pagsamba na hindi mo naiintindihan. Hindi tatanggapin po ng ating Panginoong Diyos ang inyong pagsamba na hindi mo nalalaman. Kaya sabi ng Bible, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Kaya mismo po ang ating Panginoong Kristo po dito, that Christ testifies that these religious people do not know who they worship. Hindi nila po nakakilala kung sino yung kanila pong sinasamba. While, ngunit tayo po mga Kristiyano, while true Christians, alam po natin kung sino po ang ating pong sinasamba. Kaya sabi po ng Bible, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa verse number 23 ng John chapter 4 at verse number 24. Kaya sabi po ng Biblia, but the hour cometh that kapag dumarating ang oras, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. For the Father seeketh such to worship Him. Kaya nga po hinahanap po ng Diyos ang ating pong pagsamba. Kaya MJ, wala sa ating pong proxy. Amen? Kaya hinahanap po ng Diyos mismo, sabi nga po ni Pastor, mismo yung pag-awit mo, mismo po yung ating pong mga kaloob. Sapagkat sinabi po ng verse number 24, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Hinahanap po ng Diyos yung ating pong pagsamba. Kaya nga po, isang indikasyon that how can we know that the religious people are lost, makikita po natin po sa kanila pong pagsamba. Mali ang kanila pong sinasamba. Mali yung kanila pong paraan po ng pagsamba. Yes, marami. Every Sunday po yan. Every Sunday, marami po sumasamba. Maging sa prayer meeting. Pero salamat po sa biyaya po ng Diyos. Nasumbuhan po natin po yung katotohanan. At sa biyaya po ng Diyos, inilagay po tayo po sa tamang katotohanan. And also, Acts chapter 17, verse 23 to number 24. Ito po si Apostle Pablo, ikinirect po niya, Paul corrected them about their way of worship, yung daan po ng kanilang pagsamba, at kung sino ang kanilang sinasamba. Pabusan po natin sa Acts chapter 17, verse 23 to number 24. Kaya nga po salamat po sa biyaya po ng Diyos. Hindi po tayo relihiyoso. Tayo po ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Also, Acts chapter 17, verse 23 to number
The Bible says, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasampung din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi nakilala. Salamat po sa Diyos. Salamat sa ating Panginoon sa Kristo. Kilala po natin kung sino yung ating pong sinasamba. Kaya naman palang mangyari, sasamba ka sa Panginoon. Amen? Walang dahilan kung bakit tayo hindi sasamba sa Panginoon. Sapagkat kilala natin kung sino po yung ating pong sinasamba. Mahirap kasi sumamba kapag hindi mo alam kung sino yung sinasamba. Alatsamba lang. Pero sabi po ng Bible sa verse number 20, sa isang Diyos na hindi nyo nakakilala, diyan nga hindi ninyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo ibinabalita ko. Verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang mga bagay na narito siya, palibhas ng Panginoon ng langit ng lupa, ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen? Ang Diyos po ay hindi tumataan po saan? Sa gawa ng kamay. Verse 25, hindi rin naman pinagbibigyan siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. Yamang sa rin na nagbibigay sa lahat ng buhay at nangininga at lahat ng mga bagay. Kaya po tayo po, hindi natin kailangan po ng mga nakalagay po sa unahan. Sapagkat ang ibig po ng Diyos, sambahin po natin po ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pangalawang bagay, we can know by their words. Malalaman po natin that religious people are lost. Pangalawang bagay, we can know them by their words. Sa pamamagitan po ng kanyang salita, siguro naman, lagi po natin po meron po tayo na-encounter, sinasabi nila, ako naman ay Kristiyano. Amen? Ako naman ay nakakilala po sa Panginoon. Pero tingnan po namin po sa Titus 1 and verse number 16. Ang sinasabi po ng Biblia, they profess that they know God. Sila ay nagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Amen? Pero hindi naman natin makita sa kanila kung talagang ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong sa Kristo. Sa pamamagitan ng inyong sinasabi, hindi naman natin talaga kakitaan na ano po sila, no desire pagdating po sa mga bagay po ng Diyos. At hindi rin unang-una makita po natin yung kanilang buhay at kalawa sa kanilang sinasabi. Praise the Lord, kinabukasan po nakainom. Di ba? Praise the Lord, at parang sinasabi na, huwag na mangyayari yung holier than thou. Ano po? Kaya nga, maging sa kanilang pagsamba, at ito po yung malungkot. Kung sino pa nagsasabi po ng para ba na sa kanilang salita, malungkot, yung wala pong pagkatakot sa Diyos. Ano po? Kaya nga, inulit po yan sa Matthew chapter 7, Matthew 7 verse number 21. Tingnan po, Matthew 7 verse number 21. The Bible says, hindi lang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi sapagkat nagsasabi ng Panginoon ay sa Diyos din naman. Amen? Verse 22, marami nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo nagsagawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan? Ang tugon po ng Diyos sa verse number 23. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng alasan. Kaya po sa aking pumanalita, sabi po ng Bible sa Book of Matthew, sabi po ng Bible po doon, na let your light so shine before men that He may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Minsan totoo naman po tayo mga mananampalataya, kahit hindi tayo pala salita pero nakikita po sa atin. Amen? Mas maniniwala pa nga sila eh. Mas aanin po natin yung puro salita pero hindi naman nakikita sa ating mundo. Kaya makikita po natin na yung po sa kanila pong pananalita. At pangatlong bagay, and the last, we can know them by their works. Malalaman po natin that religious people are lost sapagkat sa kanila pong mga ginagawa. Balikan po natin sa Titus 1 and verse number 16. Ano po? Sabi po ng Bible, they profess that they know God. Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, but in works, they deny Him. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan po ng gawa, sila po yung malulupit, being abominable, masuwahin, disobedient, and unto every good works, itinakwil ko sa bawat gawang mabuti. Amen? Kaya makikita po natin po sa kanila pong mga ginagawa. Kaya sa atin naman po na tayo po gumagawa ng mabuti sapagkat alam po natin po tayo ay ligtas. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti sapagkat tayo ay upang tayo ay
maligtas. Kaya nga laging paalala ko sa atin ang ng Bible sa Matthew 5 verse number 16, that let your light so shine before men, that he may see your good works, upang sa ganung kaparaanan glorify your Father which is in heaven. Sapagkat ito pong mga religious people were found worthy at tinawag po sila sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, they were called the children of disobedience and the children of wrath. Usa po natin bilang panghuli pong talata, Ephesians chapter 2 and verse 1 to number 3. What po ng Ephesians? Ephesians chapter 2 verse 1 to number 3. The Bible says, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya nga po, ito po yung hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Pero ngayon, sa verse number 1, and you what wicked, nung tayo ay makakilala po sa Panginoon, na kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Sapagkat sa verse number 2, ito po yung ugali po na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad na sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ibang panahon ay namabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na aming ginagawa ng mga pita ng laman at ang pag-iisip, at tayo ay katutubong mga anak ng pag-aalitan, gaya naman ng mga iba. Kaya man tayo pinakilala ko sa ating Panginoong Kristo, hindi na po tayo children of disobedience, hindi na rin po tayo tinawag na children of wrath, but po children of God. Sa John chapter 1 and verse number 12. The Bible says, ngunit ang lahat sa kanyang tumanggap, binigyan sa niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga pwede yung sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya bilang sa ating pong konklusyon, ang ating pong basihan, at sinusukat po natin po sila, na ang mga reliyosong tao po ito, na kaya tinawag sila po kayo Diyos, ay walang iba kundi po yung salita po ng Diyos. Hindi po tayo judgmental. Amen? Sinasabi nila para naman kayo lang ang mga ligtas. Sinasabi nyo ba na para kayo lang pupunta ng langit? Hindi po. The Word of God is the perfect basis that most religious people are lost and not really saved. Amen po ba? The Word of God ang ating pong perfect basis that most religious people are lost and not really saved. Kaya sa atin naman po, ang salita po ng Diyos, ito po yan yung tatlong C, ito po it changes lives. Ang salita po ng Diyos kung bakit po nagbago ang buhay po natin pare-pareho. Pangalawa, ang salita po ng Diyos, it cleanses our lives. Sabi po ng Bible, John 17 and verse number 17, sanctify them through their word is truth. So kapag nilinis po sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang Word of God din po, it cultivates our lives. Kaya nga po na kinukultivate ito na tayo ay kung paano tayo ay lalayo sa kasalanan, huwag tayo mamuhay sa kasalanan, at mamuhay po tayo ng may kabananan, at mamuhay po tayo ng may katapatan, na sa buhay po ito, na salamat po sa ating Panginoong Kristo, na anuman palang kalalagayan po ng isang tao, maaari po siyang maligtas. So, pag-isahin mo ng Bible, Luke chapter 19 and verse number 10, for the Son of Man is come to see and to save that which was lost. Kaya nga po na tatlong indikasyon na malalaman po natin that the religious people are lost. Number 1, we can know them by their worship. Sa kanilang pagsamba. Pangalawang bagay po, we can know them by their words. Sa kanilang pong madalas po na binabanggit. At pangatlong bagay, we can know them by their works. Sa kanilang pong mga gawa. At sinusukat po natin po sila sa pamamagitan po ng salita niya. Salamat po sa mensahe po na ating pong napakinggan. Buksan po natin po ang ating pong Bible sa aklat po ng unang Timoteo. 1 Timothy chapter 4 and number 12. Dito po ibabahagi po yung aking pong devotion ngayong gabi. 1 Timothy chapter 4 verse number 12. Basahin po muna po sa King James Version. Sabi po ng Biblia, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Sa Tagalog po, sabi po dito, hayaang walang sino man ang humamak sa inyong kabataan, kundi ikaw ay maging isang halimbawa sa mga mananampalataya, sa salita, sa pamumuhay, sa pag-ibig ng Diyos, sa Espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kaya ngayong gabi po, ang pamagat po ng aking pong devotion ay
be thou an example. Ikaw ay maging halimbawa. So sa talata po na ating pong binasa, makikita po natin dito yung pagkakasunod-sunod ng pagkakaroon po ng magandang halimbawa o yung qualities of having a good example. Binanggit po ng Biblia sa salita, sa pamumuhay, sa pag-ibig ng Diyos, sa Espiritu, sa pananampalataya at sa kalinisan. So ito po yung mga qualities na makikita po natin na sa isang tao o sa isang mananampalataya na may magandang halimbawa po sa atin. At nakita ko po kanina, yung salitang example po dito, ang ibig sabihin po nito ay model o isang tao po na ating pong sinusundan o someone to look up to, tinitingala, and influence o nagbibigay sa iyo ng influensya. Kaya nga po, napakahalaga po na bilang mga mananampalataya ay tayo po ay nagbibigay ng magandang halimbawa. So ang katanungan ko po dito, who should we set an example? Nakita po natin kung ano po yung dapat natin ipakita bilang isang mananampalataya, kaya kanino po tayo dapat magpakita ng halimbawa. So dalawang bagay lang po ito na ibig ko ibahagi po sa inyo na kanino dapat tayo nagpapakita ng halimbawa o magandang halimbawa. So unang bagay po, yung binanggit po ng ating talata sa verse number 12, let no man despite thy youth, but be thou an example of the believer. So unang bagay po na dapat tayo magpakita ng halimbawa sa mga mananampalataya, to the brethren. Na yung halimbawa na dapat nakakitaan na dapat maipakita mo ay pangunahin dapat sa mga mananampalataya o sa mga anak ng Diyos. Binanggit din po ni Pablo yan sa 1 Corinthians chapter 11 and verse number 1. 1 Corinthians chapter 11 and verse number 1. Sabi po ng Biblia, be ye followers of me, even as I also am of Christ me. Sa Tagalog po, kayo ay maging mga tagasunod ko, maging gaya ko rin ay kay Kristo. Nakita po natin dito yung testimony ni Pablo na dapat natin siya sundan. Kasi nakita naman po natin sa Biblia na siya ay tagasunod din naman ni Kristo. Diba? Ito po ay encouragement po sa atin na kung paano siya ay sumunod po sa Panginoon bilang halimbawa, ganun din po dapat ang ating pong ginagawa. Diba? Kailangan po natin tandaan at pagkaisipin, the people are watching us. Ang mga tao po ay, tayo po ay pinagmamasdan o inoobserbahan. And someone will follow our example. Dahil tinitignan nila tayo at tayo po ay kanilang inoobserbahan, panigurado. Diba? May mga tao na susunod sa iyo, susunod sa akin. Dahil sa halimbawa po na ating pong ipinapakita. Kaya po sa atin, pinakita rin po ng Biblia, binanggit po ng Panginoon sa John chapter 13 and number 15. Nabuksan po natin John chapter 13 and verse number 15. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Ito po ay salita po ng Panginoong Hesus. Sabi niya, sapagkat nagbigay ko kayo ng isang halimbawa na dapat ninyong gawin gaya ng aking nagawa sa inyo. So, yung perfect example na dapat po natin mapapakita para magbigay din tayo ng halimbawa sa iba ay ang Panginoon. Siya na ang nagpakita ng halimbawa na dapat natin gawin. So, ano po yung mga halimbawa na ipinakita po sa atin ng Panginoon na dapat natin gawin? So unang bagay, sa pamamagitan po ng pagbasa ng salita ng Diyos. Nakita po natin na ang Panginoon ay puspos ng kaalaman patungkol po sa Biblia. Sabi po ng Matthew chapter 4 and verse number 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, yung halimbawa na ipinakita ng Panginoon sa Matthew 4:4 ay kung paano niya pinahalagaan ang salita ng Diyos, ganoon din po dapat tayo. Bibigyan natin ng halaga, importansya ang salita ng Diyos.
Pangalawa, sa pamamagitan po ng panalangin. Sabi po ng Mark chapter 1 and verse number 25, madaling araw pa lang, ay ang Panginoon ay bumabangon na pumupunta siya dun sa ilang upang manalangin. So, makikita natin yung mensahe doon na ang Panginoon ay nagbibigay ng oras sa panalangin. Di ba talagang sinisigurado niya na nakikipag-usap siya sa Diyos na walang umiistorbo at gumagambala sa Kanya. So, pangatlong bagay na halimbawa na ipinakita po ng Panginoon, yung halaga po ng bahay-sambahan. Anong pangako ng Panginoon po? Sa Matthew chapter 6 and number 33. Ang sabi ng Biblia doon, hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang pangako ng Diyos at yung mga bagay na ito ay bawang idaragdag ko na lamang sa inyo. So, nakita po natin na mahalaga sa Panginoon ang bahay-sambahan. Diba na talagang ibig niya na ikaw din o ako bilang mga mananampalataya para magbigay tayo ng halimbawa sa iba o sa kapatiran, kailangan mahalaga din sa atin ang church ng Panginoon. Ika-apat na bagay na itinurong halimbawa ng Panginoon, buksan po natin Matthew chapter 6 and number 14. Matthew chapter 6 and verse number 14. Sapagkat kung inyong patawarin ang mga tao sa kanilang mga paglabag, ay patatawaran din kayo ng inyong makalangit na Ama. Sa English po, be ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ika-apat na bagay na halimbawa na pinakita ng Panginoon sa atin, na maging halimbawa sa mga mananampalataya, matuto tayong magpatawad. Isang bagay po na minsan talagang mabigat. Pero yung turo ng Bible, matuto tayong magpatawad. Diba na yung tanda ko yung binanggit ko ng Kuya Boye, we learn to forgive, but we didn't know how to forget. Minsan, yun pong nakikita kong problema, tayo may nagpapatawa, pero mahirap makalimot dun sa ginawa ng tao. Diba? Pero hanggang ng Panginoon, di ba, yung forgiveness ay maging buo. Diba? Na hindi mo na para ungkatin pa o para balikan pa kung ano ba yung nagawa ng tao. Sabi nga ng Panginoon, di ba, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. And take note po, binagit din po ng Book of Hebrews, di ba? And your sins and iniquities will I remember no more. Diba? Napakalinaw po na talata na ang Panginoon, tinatawad na tayo at nilimot niya pa yung ating mga kasalanan. Ang problema po sa mga mananampalataya, nagpatawad pero hirap makalimot. Diba? Kaya nga po, ito po yung halimbawa na ipinakita ng Panginoon pagdating sa forgiveness. We forgive and forget. And lastly, na halimbawa na ipinakita po ng Panginoon sa atin, yung binanggit po ng buong Matthew, na kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din naman ang iyong puso. Take note, binanggit ng Bible, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. So, ibig sabihin, ano po ba ang malapit sa puso ng Diyos? Alam po natin, di ba? Alam po natin kung ano ang malapit sa puso ng Diyos. Yung mga kaluluwa ng tao. So, sa atin po, bilang mga anak ng Diyos, di ba? Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Sa Panginoon, alam niya kung ano yung mas mahalaga sa Kanya. Alam ng Panginoon kung ano yung mas malapit sa puso niya. At alam po natin sa kapanahonan ngayon, di ba? Mas lamang ang mga bagay ng mundo nandoon ang puso ng tao. Ito po ay nagbibigay po ng paalala po ang ating Panginoon na bigyan natin ng halaga po kung ano po ang mas mahalaga sa Kanya. Sabi nga, yung ginagawa po natin sa Panginoon na malapit sa puso niya, ito po ang may gantimpala sa langit. Na dapat po talaga natin pinaglalaanan din naman ng panahon. Na bilang mga anak ng Diyos na nagpapakita ng magandang halimbawa, dapat marunong din po tayo magpahalaga sa mga kaluluwa po ng tao. Kaya nga po dahil dito, if we set a good example, many will follow sa atin at papapalain ng Diyos yung ating mga ginagawa. Kaya nga, kung ginagawa po natin ito, gaya ng ginawa po ng Panginoon,
meron tayong panahon sa salita ng Diyos, nagpe-pray tayo, binibigyan po natin ng halaga ang bahay-sambahan, hindi na tayo tuwing araw ng Sunday, tuwing araw ng prayer meeting, natuto tayo magpatawad, at higit sa lahat, binibigyan natin ng halaga kung ano mas mahalaga sa Panginoon. Diba? Susunod din ng iba, makikita din ng iba na tama yung ating ginagawa at ang Diyos ang magbibigay ng ganti sa ating mga ginagawa. Amen po? Diba? So yun po yung unang bagay na dapat magbigay tayo ng halimbawa sa mga kapatiran o mga mananampalataya. Pangalawang bagay po na dapat magpakita tayo ng halimbawa, Matthew chapter 5 and number 16. Ito po yung kinong ni Brother Marvin kanina. Matthew chapter 5 and number 16. Basahin ko po sa English, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So, pangalawang bagay po, be thou an example to the world. Sabi po ng natalata, tayo daw po ay magbigay liwanag. Matandaan po natin, the world looks in our testimony. Na ang mundo o ang sanlibutan ay nakatingin po sa ating mga pagkakataon. Naalam po natin ito na yung ating pong pagkakatipon-tipon lamang po dito sa church ay dalawang beses lamang sa loob ng isang linggo. Amen po? Wednesday at Sunday. At most of the time, o most of our days, tayo po ay nasa kani-kanila po natin trabaho, nag-aaral, nagninegosyo. At kasama po natin, siyempre, yung hindi mga mananampalataya. At if we profess our faith to them, siyempre, nakatingin sila kung ano ang ating buhay. Yung ating testimony. Minsan nga tanongin, ano bang pinagkaiba natin sa kanila? Ano bang pinagkaiba ng born again sa Baptist? Ano bang pinagkaiba ng born again sa JW? Di ba, minsan gano'n may mga ganun po. Diba? Pero bilang mga mananampalataya, bilang mga Bible, alam natin na malaki ang pagkakaiba natin sa kanila. Kasi tayo ay anak ng Diyos. At mahalaga po yung ating pagkatoo. Diba? Sabi nga ng Proverbs, diba, good name is better than great riches. Diba? Yung magandang pangalan o yung testimony mo, yun ay kayamanan ng isang mananampalataya. Diba? Kaya nga sa politiko, pag nasira yung kanyang pangalan, wala nang boboto sa kanya. Amen po? Ganun din po ang isang Kristyano, di ba? Malaki po ang epekto ng testimony na ipinapakita natin sa mundo. Kasi po yung ating testimony, ito po ay living testament that we are saved by the grace of God. Yun po ang katotohanan na pinapakita po sa atin ng Biblia. Kaya nga po ang hamon dito, magliwanag kayo sa sanlibutan at makita nila ang iyong mga gawa. Diba? Na talagang walang ibinigit nga po rin sa walang secret agent Christian na ikaw lang ang nakakaalam sa sarili mo. Diba? Malalaman nila, pero mahalaga na may pakita mo na kung sino ka talaga. At makita nila yung faith mo na ikaw talaga ay nasa Panginoon. Sa ganung kaparaanan ay makapagpapakita po tayo ng magandang halimbawa sa kanila. Na ang mundo ay yung mga kasama po natin po sa trabaho, sa school, o ibang mga gawa ay nakatingin po sa atin. At malaki po ang impact o role po na ating pong ginagampanan, yung ating pong buhay, yung ating testimony para makakilala sila sa Panginoon. Diba nakaka-bless po na matatawag kapag yung kasamahan mo sa trabaho, yung kaibigan mo, nakita talaga na ikaw ay Kristiyano at kasama mo na silang sumasamba. Halimbawa po, may magkita kong pangalan, si Jaron. Kuya Justin, no? Kaklase siya ni Kuya Justin. Nung una lumala si Jairo, nung una kong nakilala si Jairo, tinanong ko, Brad, sino kong nakapag-akay sa'yo? Si Justin po. Ay, kamusta naman si Justin sa school? Ay, mabait po. May talagang banal na banal. Na hindi po, di ba? Ibig sabihin
toleransya at pagkakaingatan mo. Diba? Binigay nga mo ni Brother Mark yung mga religious people. Diba talagang may anong kabanalan. Diba? Yung binabanggit, nakita ko lang din sa Facebook, yung mga account tulad. Yung mga Mormons, diba? Talagang nakita mo, diba? Nakaputi, blood ang buhok, naka-black shoes. Diba? Talagang kung magsalita, alam mo naman ng mga Pilipino, pag Amerikano, pag nag-English, napasok kayo, napakabagin. Diba? Mapasungkin, diba? Pero mali yung kanilang profession of faith. Diba? Sila ay patungo sa kapakamakan. At kung tayo tunay, nakakilala sa Panginoon, dapat masikip po yung ating kung pinapakita ng magandang pagkakao. Dahil tayo po, sabi ng Bible, tayo po ang asin ng sanlibutan. Sabi ng Bible, ang asin ay kapag nawala ang alat, ang sabi ng Bible, tatapak-tapakan ng nila. We are the salt of the world. Diba? Kapag nawala yung Savior, o yung panlasa, o yung lasa ng asin, you are good for nothing. Diba? Yung binigit ng Bible na baliwala o tatapak-tapakan na po yung ating patotoo. Diba? Yung bilang ulit talata po, binigit po ng John chapter 21, na yung si Peter po ay, alam po natin yung nangyari sa kanya, tinagano niya ang Panginoon ng 3 beses. Amen po? Diba? Na talagang, sa akin sabi niya, I will go fishing. Ako ay mangingisda lamang. Pero sabi ng John chapter 21 verse number 3, siya lang ba ang sumama? Siya lang ba mag-isa ang nangisda? Di ba hindi? Sabi niya, meron pa siyang 4 na kasama. Meron siyang mga na-influensyahan, meron mga tao na sumama sa kanya nung siya ay tumalikod na sa Panginoon. So, sabihin po sa atin po, bilang mga anak ng Diyos, whether we like it or not, may mga taong susunod at susunod talaga po sa atin. Ang napakahalaga po dito na talagang maging prayer po natin sa Panginoon, sa awat biyaya ng Diyos na maging halimbawa tayo. Na pangunahan, tingnan nila ang Panginoon. Kung nagpapatuloy sila, mahalaga natin, nakikita nila ang Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse number 2, kasi ang Panginoon ang talagang dapat, ang Panginoon po talaga ang nagpapakita ng magandang halimbawa. Sumusunod lamang tayo. Kung nakikita nila ang Panginoon sa ating buhay, yun po ay biyaya na namin ng Diyos. At malaking bagay po yun para may mga tao po makakilala, maligtas. Kasi tayo po ay nagpapakita ng halimbawa. Ano po yung mga halimbawa na binanggit ng Bible na qualities ng good example believer sa salita, in conversation, sa ano ba? In charity, in faith, and in purity. Na talagang yun po ay isang bagay na tatapuhin natin. Amen po? Hindi po yun nangyayari lamang ng isang araw o ng ilang buwan, kundi it takes time para magawa po natin. Pero sinisikap natin na magawa po yung mga bagay na yun. Kung sa ganung kaparaanan, makapagbigay po tayo ng loob sa Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos na nagpapakita po ng